Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programa kung saan ay hatid po namin sa inyo ang bawat tanong sa ating bawat tugon sa ating bawat tanong. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programang Solution with Laverne Ducot, and of course that's me. Ako po ang inyong makakasama at sasamahan ko po kayo mula ngayon hanggang mamaya. Kaya naman ako po ay nananalangin at umaasa na sasamahan nyo rin po ako at di nyo ako iiwan hanggang sa ating pagtatapos na ating pag-aaral. Once again, dito po yan sa Solution with Laverne Ducot. Ang oras po natin ay 38 minuto makalipas ang ikapito ng gabi at napakinggan po natin ang isang napakagandang awiting inawit sa atin ni Miss Kathy Amaka. Pagtitiwalaan ko'y tangi ikaw, hango ko sa Papuri 70th anniversary ng FEBC. Kasama po yan sa compilation mula sa Papuri Music Ministry. Yes, at of course, we're coming to you live. Obvious naman at tayo po ay talaga namang pinagpapala, patuloy ng Panginoon dahil kayo po ay kasama namin. At binabati po natin lahat na ating mga kaibigan, mga kababayan, mga kasama natin nag-aaral sa lahat ng bahagi ng mundo dahil tayo po ay napapanood via sa ating Facebook Live at tayo rin po ay meron sa Spotify. Sa lahat po ng mga media platforms available po ating programa kung saan ay pwede po namin kayong makasama mag-aral sa loob ng medyo maraming minuto para tayo po isabay-sabay na matuto. At binabati ko rin po lahat ng ating mga kababayan sa ibang bahagi pa ng ating bansa, Luzon, of course, Visayas and Mindanao. Kumusta po kayo at maraming salamat po for joining me tonight. And before po tayo tuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, gusto ko nang batiin ng belated happy birthday si Brother Alan Ciruano. Maraming salamat at kami ay napagpala last Sunday dahil kami po ay nasa Taytay sa ating mga kapatiran sa Gospel of Grace and Truth Christian Church at binabati natin si Brother Alan at ang lahat ng mga kaibigan natin po doon na nakasama namin last Sunday. And of course, tonight, gusto kong bigyan po ng pagbati ang kapatid din po natin na nagsiselebrate ng kanyang birthday, si Sister Rosemary Casoko. Bukas ang birthday niya. Kaya Sister Rosemary, happy birthday po sa inyo. Maraming salamat dahil nakita ko siya kasama na natin ngayon. And gusto ko muna pong ipag-anyaya sa inyo kung kayo po ay isa sa mga nagtatanong ating mga t-shirts. Yes, available pa rin po ito. At nitong mga nakalipas sa araw ay medyo nahirapan na kaming maghanap ng supply. Pero praise God, nagbabalik po ang mga t-shirts natin, ang Salty shirts. At ang mga design po natin ay ang aming mga theme sa church. Race, Grace, and of course, ang Occupy Till I Come. Ito po ay mabibili sa presyong 499 pesos. And of course, available din po ang Babalikan Mo Ako mula sa Papuri 23 and Cruz mula sa Papuri 25 album. At ito rin po ay mabibili sa presyong murang-mura lang, 499 pesos. At sa mga interesado, you may get in touch with us. Punta lamang po kayo at makipagpuntahan sa ating fan page, which is Solution with Laverne Ducot. And maraming salamat po sa mga nag-avail na at ang ganda-ganda pag nakikita namin suot-suot po nila. Salamat po sa inyong pakikibahagi at pakikibalikat sa ating advocacy na sa pamagitan po ng mga t-shirts na ito ay maipahayag po natin ating mga tinatayo ang paniniwala. And at the same time tayo po ay nakakapagpahayag ng mensahe na ebanghelyo. So thank you so much. And tonight gusto kong batiin na ating mga ka-jamming sa ating programa, of course, si Sister Yaying paano ko babasahin ang kanyang pangalan? Dolores siguro ito, no? NSCJ. Good evening po sa inyo. Nakita mo yun, ma? Yan. Si Sister Lonila Bautista Buenafe, good evening din po sa inyo. Of course, Sister Edna Magalong. Maraming salamat po yan. At sa kanya pong hubby na si Brother Andy Magalong. Alam ko nasa Kuwait pa si Brother Andy. So maraming salamat po for joining us tonight. And ang ating birthday girl, si Sister Rosemary Casoko. Thank you for joining us tonight. Sister Andeng, ang butihing wifey ni Brother Alan na nag-celebrate ng kanyang birthday last Sunday. And of course, Sister Agnes Baniked, blessed evening din po sa inyo. Nandiyan din si Brother Philip Joshua Ballesteros Vitales mula sa Taiwan. Yan. Kumusta ka na dyan, Brother Philip?
And blessed evening din po kay Sister Sally Rayo. Pinabati rin po natin si Brother Jason Encarnacion at sa kanyang buong family, Sister Maylene de la Cruz Gale at Sister Gigi Cristobal Mendoza. And gusto ko lamang po ipahatid ang luksang kalatas at pakikiramay kay Sister Lilibet Cristobal. Ang kanyang pong father ay sumakabilang buhay. Siya po ay alam nating namimighati sa panahon ito. So kami po ay nakikiramay. Sister Lilibet Cristobal, alam po namin na siya po ay kasama natin nag-aaral sa ating programa. So maraming salamat sa Panginoon sa mga kapatirang ating nabanggit. Of course, sa sumagot, nag-iisang sumagot sa ating katanungan si Brother Ricky Losito. Maraming salamat kapatid. At sa lahat ng mga kaibigan po natin kasama ngayon, well, maraming salamat at kung kayo po ay naniniwala sa ating mga pinag-uusapan at tinatalakay sa ating programa, pwede po ba ako maglambing paki-share yung ating programa nang sa gayon ay maabot po sila, matuto rin at maibsan po kung ano man po yung hindi lang maibsan at tuluyang mawala na po yung ating mga pagdududa at kalituhan ugnay sa salita ng Panginoon. And of course, sa ating mga pag-uusapan ngayon ay sadyang napapanahon. At ito nga po yung ating question for tonight na gusto po namin kayo rin po ay kasamang sumasagot. So, alamin natin, ano ba yung ating katanungan for tonight? So, ibigan, kung kayo po ay ready na, babasahin ko na po ang ating katanungan. And this is our question for tonight. Ang kaligtasan bang inilaan ng Diyos ay para lang sa ating espiritu at kaluluwa? At hindi kasama ang katawan. Ulitin ko po ating katanungan. Ang kaligtasan bang inilaan ng Diyos ay para lang sa espiritu at sa kaluluwa at hindi kasama ang katawan? Ano sa palagay mo? Isulat na inyong mga sagot. Of course, dito lang yan sa inyong programa. Well, ito po yung ating pag-uusapan sa ngayon. Alamin natin na yung kaligtasan ba, ito po ay biyaya. As we all know, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, na ating pong kaligtasan ay biyaya. Ito po ay hindi natin pinagtrabahuhan. Ika nga, wala tayong iniambag. Ito po ay regalo. Kaya ito po ay karis. So ito pang kaligtasan na atin pong natamo bilang mga nanampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ito po ba ay nagbe-benefit lang yung ating mga espiritu, ang ating kaluluwa, pero hindi ang katawan. So ano po sa tingin ninyo ang kasagutan? So ito po ay ating tatalakayin sa araw pong ito at alamin po natin via our online Bible study kung ano po mismo ang sinasabi ng Biblia. Nang sa gayon, kung meron po kayong mga agam-agam, mga pagdududa, ay maibsan na po ito, tuluyan ng mawakasan. Kasi alam niyo po, nakakalungkot pong isipin talaga sa panahon po natin sa ngayon na tinanggap po ng marami na po sa mga tao. At ang nakakalungkot pa, marami na rin po sa mga kapatiran natin, mga Kristiyano rin, ang sinasabi nila na ang kaligtasan daw po ay para lamang po sa espiritu ng tao. Kasama na rin ang kaluluwa, pero hindi ang katawan. Dahil ayon po sa kanila, ay pag sinabi natin kasama daw po ang katawan sa mga nailigtas ng Diyos o biniyayaan ng Diyos, ito raw po ay hindi biblical. Meron pa nga ako narinig na nagsabi, ito raw po ay katuruan ng demonyo. Well, alamin po natin ang katotohanan base po sa salita ng Panginoon dahil marami po sa mga kapatiran natin sa ngayon sinasabi nila na hindi pwedeng makasama ang kaaluhan ng buhay at kaginhawahan ng pamumuhay sa buhay ng isang mananampalataya. And many of our Christian brethren, they will call it, binabrandihan po nila ito ng health and wealth gospel. Well, alam niyo sa totoo lang, lagi po, kung kayo po ay sinusundan po yung ating ministeryo, ang programa pong ito ay sa totoo lang, wala po akong itinuturo na health and wealth gospel. No such thing. Although may mga nagtuturo po nito, pero ako po ay hindi po ako sumasang-ayon doon. Pero I would be a substandard preacher or substandard na pastor kung hindi ko po aaminin sa inyo ang totoo na kasama po sa mga binayaran po na ating Panginoon Hesukristo, bukod sa ating mga kasalanan, kasama po sa kanyang pinagdusahan sa krus ng Kalbaryo, ay may kinalaman sa ating kalusugan, para sa ating katawan, at para po patunayan po ito, ibibigay ko sa inyo ang mga talata na mismo nagmumula sa salita ng Panginoon. Of course, ang Biblia. So, sa totoo lang, uulitin ko po ito, gusto kong bigyan ng diin, kasama po sa binayaran ng ating Panginoon Hesukristo, hindi lamang po ng ating mga kasalanan, kundi yung kaalawahan po ng ating kalusugan, kagalingan mula sa karamdaman. Kasi doon po sa krus ng Kalbaryo, naganap po yung tinatawag na divine exchange, banal na pagpapalitan na kung saan Jesus received all the
bad things which He did not deserve, so that we may receive all the good things which we do not deserve. Ang tawag po dito ay biyaya. Samantala, may mga ibang Kristyano sinasabi nila, hindi pwede kung ang Panginoon nga nagdusa, di lalo't higit tayo, mga disipulo, ay magdusa. It doesn't make sense, mga kapatid. Kasi kung magdusa na ang Panginoon Hesukristo, magdudusa pa tayo, ang tawag po doon ay double jeopardy. It doesn't make sense. So once again, Jesus at the cross received all the bad things which He did not deserve. So that tayo po mga nanampalataya sa Kanya, we may receive, we already received all the good things in life which we do not deserve. Kaya po ang tawag dito ay unmerited, undeserved, and unearned favor. So, talaga bang kasama sa binayaran na ating Panginoon Hesukristo ang kalusugan para sa ating mga katawan? Let me give you these verses. Isaiah 53 verse 4a tells us, surely, take note, meron surely sa Tagalog ay, ano ba yung surely sa Tagalog? Tiyak, sigurado. Yan. Salamat, Ate Amel. Puti na lang, nandyan si Ate Amel. Surely has borne our griefs and carried our sorrows. Alam niyo po, dito po nagkakatalo at nagkaroon po ng kalituhan dahil yung translation po mula sa Hebreo, ang ginamit po na translation doon sa dapat sana premyadong kahulugan ang ginamit, pero ang ginamit po dito yung sekundaryo, which is griefs. Now take note of the word grief in the original Hebrew. Surely, pakita natin Kuya Abes yung sa Hebrew, surely He has borne our griefs. Sa Hebrew, yung primary meaning po ng grief sana dito ay sicknesses and diseases, which is in Hebrew, koli. Of course, hindi po natin pagmamakaila. Yung griefs po ay secondary meaning po ng koli. Pero yung primary meaning po nito ay sicknesses and diseases. Now, yung ikalawang bahagi po nito, and carried our sorrows. Yung sorrows po dito, hindi talaga sorrows, but makhob in Hebrew, which means physical and mental pains and afflictions. Wow! So, ibig sabihin, totoo, ang binayaran po na ating Panginoon Hesukristo, yung ating kalusugan. Kaya nga po, tinamasa niya lahat ng mga sakit at karamdaman, ibinunton sa Kanya ito ng Diyos. Praise God! Inangkin po niya ito para ang beneficiary po tayo. Hindi po tayo deserving dito. That's why, kasama po ito sa biyayang ating natamo. And let me give you Psalm 91 verse 16. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Wow! So kasama po doon sa krus ng Kalbaryo, kaya po niya binayaran yung ating kalusugan because God wants you to have a long and satisfying life. Kaya wag niyo po sinasabi na ang buhay po ay short. Meron po nagsasabi, life is too short. Hindi po. Nilayan po ng Diyos ito na ilagay ang kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo para maranasan po natin yung tinatawag na long and satisfying life. Now, how do we have this promise? Sabi po ng talata, let's continue reading. And show him my salvation. Take note of the word salvation in Hebrew. It's Yeshua. Now, sino po si Yeshua? Si Jesus. Now, para po humaba at maging satisfied kayo sa inyong mga buhay, nakatingin tayo dapat kay Jesus. Hindi tayo nakatingin sa mga nangyari sa ating mga kumare, sa ating mga kumpare, mga kakilala natin sa church. No. For you, if you want to experience long and satisfying life, focus your eyes unto God's salvation, who is Jesus Himself. Doon sa krus ng Kalbaryo. Naging maiksi po ang buhay niya. 33 lang. Para tayo po maging mahaba ang buhay natin. Amen. If you believe this, pakilagay po sa ating comment section. Amen. Now, isa pang verse para patunayan po nakasama po sa binayaran ng ating Panginoon Hesukristo sa Kalbaryo ang ating kalusugan. 1 Peter 2:24. Who Himself bore our sins in His own body on a tree, or on that tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Now, meron po mga nagsasabi dito, by whose stripes you were healed, ay yung kagalingan daw po dito mula sa kasalanan. Mga kapatid, FYI, hindi po pinapatawad o hindi po pinapagaling ang kasalanan. Ang kasalanan po ay pinapatawad. So dito, naranasan po ng sino mang nanampalataya kay Kristo Jesus, mula po sa mga stripes na kanyang tinamasa, mula sa mga sugat ng kanyang tinamasa, ay kalusugan, kagalingan mula sa ating mga karamdaman. Amen. Samantala dito naman po tayo, kasama nga bang binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung kaalwahan, yung kaginawahan para po sa ating kabuhayan, na pangkaraniwan, hindi po ito tinatanggap ng maraming Christian churches
nowadays. Now, let me give you 2 Corinthians 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Yun po ang problema. Baka po hindi alam na maraming mga mananampalataya yung biyaya ng Panginoong Hesukristo. So, umpisa pa lang, pinapaalala po sa atin ng writer ng talatang ito, you have to know the grace of our Lord Jesus Christ. So, ano yung grace na ating Panginoong Hesukristo? That though Jesus was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. So, doon po sa krus ng Kalbaryo, hinubaran po ang Panginoon. Bagaman siya po ang pinakamayaman because siya po ang Diyos, nagkatawang tao. Pero dahil po sa mga nangyari sa Kanya sa krus ng Kalbaryo, siya po ay naging hindi lang pulubi. Ano pa ba yung mas mababa sa pulubi? Siya ay naging dukha. Salamat kay Ate Amiel. Buti na lang nandiyan si Ate Amiel talaga. Siya po ay naging dukha para matamasa po natin ang kaalawahan sa ating kabuhayan. O, ewan ko po ayaw tanggapin ito ng maraming mga mananampalataya para tayo po'y maging mayaman. Balik natin sa talata kanina, Kuya Abes. For 2 Corinthians 8 verse 9. Sabi dito, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Ano sa Tagalog yung rich? Ayun ang sugot ni Ate Amiel. Mayaman, di ba? Hindi ko alam kung ano pang sasabihin natin salita. So talagang pinagyaman tayo ng Panginoon. So kasama po ito sa mga binayaran. So ang kaligtasan bang laan ng Diyos para sa atin ay sa spirito at kaluluwa lang, hindi po kasamang katawan? Ang totoo po, kaya nga mabuting balita po Ebanghelyo. Gusto po niya, dahil mabuti po ang Diyos, mapagmahal po ang ating Ama sa Langit, gusto po niya, para sa kanyang mga anak, ang kaligtasan po ay maranasan natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ano ba yung aspeto ng ating buhay? Sa spiritual, sa ating kaluluwa at sa ating physical na katawan. Kaya nga po binigay sa atin ng 3 John chapter 1 verse 2. Let me read this to you. Beloved, sino pong kausap niya rito? Tayo mga mananampalataya. I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Yung pong word dito na just as, even as, in the same degree. Yung po ibig sabihin ng just as. So, as your spirit prospers, as your soul prospers, gusto rin ng Diyos, nagpa-prosper din po tayo sa ating physical body and even sa ating finances. Hindi ko po sinasabing lahat po ng mga mananampalataya magiging milyonaryo. Hindi po. Ang gusto po ng Panginoon, lahat ng aspeto tayo po ay hindi kinakapos. Because you are blessed to be a blessing. How can you bless other people kung kayo po ay kinakapos din? Hindi po ba? Mahirap magbigay ng hininga kung wala ka rin hininga eh. So gusto ng Panginoon, and this is good news, gusto po ng Panginoon na tayo po ay pagpalain ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maging of course, sa Espiritu, pinagpala na tayo mga mananampalataya, mga born-again Christians. At gusto po niya, itong pagpapala natin sa Espiritu, tumatagos, nagpe-permeate, nagpe-penetrate sa ating kaluluwa. Paano? Kapag tama po yung mensaheng ating pinapakinggan. Kapag tama po yung ating Ebanghelyong pinapakinggan. Hindi po mixture. Hindi po yung may konting law, may konting grace. Dapat pure grace. At kapag ito po ay tumago sa inyong kaluluwa, magmamanifest po ito sa inyong physical body, kagalingan, kagalakan, kapayapaan, kapahingahan. Hindi lamang po sa inyong kaluluwa, maging na inyong mga katawan. Napapansin ninyo, abay, kumukunti na lang yung aking mga nararamdamang sakit sa katawan. Dahil yung pong pagpapalang tinamasan niyo nung tinanggap niyo si Kristo sa inyong espiritu, tumagos na sa inyong kaluluwa. Nag-permeate, nag-penetrate dahil tama po yung pinapakinggan ninyong mensahe ng Ebanghelyo. Now, nagkakaroon po ng kapahayagan sa inyong mga katawan. Kaya po, kahit sabihin niyo, uy, 60 anyos ka na, hindi halata, mukha ka lang 59. Uy, 70 ka na, mukha ka lang 69. Hindi tayo nahahalata sa edad because yung salita po ng Panginoon tumatagos. Hindi lamang po sa kaluluwa, nadadamay dahil naipapahayag po ito sa ating mga katawan. Once again, 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, alam niyo po yung beloved dito in Greek? It's agapetos or agapitos. Well-loved, ibig sabihin, dear, I pray that you may prosper. Take note, in all things. Hindi po in some things, in all things. And be in health, just as your soul prospers. Sinasabi ng iba, dapat healthy lang dito yung kaluluwa. Hindi po. Kung gaano daw po ka-prosperous ang inyong spirito, ang inyong kaluluwa, just as, even as, in the same degree, in the same manner, yun po ang ibig sabihin ng just as. So dapat pantay-pantay. So kalooban ba ng Diyos na tayo po ay niligtas sa ating spirito, kaluluwa? Kabilang ba ang katawan? Yes, of course. And that is good news. Dahil po sa nag-aaral po tayo ng regular ng salita ng Panginoon at
nabubusog tayo ng mayamang pangako sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, dahil tama po yung mensaheng ating tinatanggap, yung mga nangyari sa inyong espiritu, tumatagos na sa inyong kaluluwa. At nalalaman natin na gusto po ng Panginoon na kapag tinatanggap natin ang mga bagay na ito, take note hindi lamang po lumulusog ang inyong kaluluwa. Hindi nyo nararanasan ngayon ang anxiety attack, wala ng depression. It's because receiving at nagpe-penetrate yung mensahe ng Espiritu na nasa inyong Espiritu, ang banal na Espiritu na nasa inyong born-again spirit, nagpe-permeate sa inyong kaluluwa. At ito po ay nagkakaroon ng kapahayagan sa inyong katawan. Now let me give you Proverbs chapter 4, verses 20 until 22 sa Mabuting Balita Biblia. Aking anak, salita ko, ipakinggan mong mabuti. Pakinig mo, ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusug at kagalingan ng katawan. Linaw mga kapatid. So maraming tao sa ngayon, maraming mananampalataya, hindi tumatagos yung kapahayagan ng kagalingan sa ating mga katawan is because malaking bagay po ang doktrinang inyong pinapakinggan. Kapag ang doktrina inyong pinapakinggan ay hindi naniniwala na kasama sa biniyayaan, hindi lang ang espiritu, ang kaluluwa, at sinasabi nila hindi kasama ang katawan, magmamanifest po sa inyo yon. Now, let me give you Proverbs 4:20 until 22 sa New King James Version. My son, sino po kausap dito? Tayo po mga mananampalataya. Give attention to my words. Kaya po dapat talaga binubusog natin ang ating kaluluwa ng mayamang salita ng ating Panginoon. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. So importante, yung heart po natin, bahagi po ito ng ating soul. So dapat talaga binubusog natin ang ating kaluluwa. Paano pamamaraan? Ito po ay dumadaan sa ating mata, sa ating tainga. Siyempre pumapasok sa ating isipan. Now, bakit? Ito yung verse 22, yung reason. For, it's another term for because. Because, ano yung they dito? Yung words of the Lord. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Wow! Daig pa po ng mga iniinom nating gamot na binibigay ng mga doktor. Of course, wala pong masama dito. Yung salita ng Panginoon. Kasi minsan, ang mga gamot po na tinatanggap natin, halimbawa may sakit tayo, kagaya po yung father ko before, may sakit sa baga niya. May pinainom po na mahusay yung gamot, matapang. Ang problema, may side effect. Nawala po yung problema ng lungs, nabutas naman yung bituka. Hindi naman pwede mabutas yung tiyan, delikado yun. Yung bituka niya. So ang mga gamot na binibigay sa atin ng mga doktor, maganda po yan, pero may side effects. Pero ang salita po ng Panginoon, muli po pakita natin yung last part, yung verse 22 ng Proverbs 4. For they are life. Yung they dito, yung salita ng Panginoon. Life to those who find them and health to all their flesh. Pag patuloy po kayo kumakain ng salita ng Panginoon, wala po itong masamang side effects. Ang maganda pong side effects po nito, nako, kayo po ay babata ng babata at lalakas ang inyong buong pangatawan. Amen and amen. Kaya pala, ito pong panalangin sa atin ni Apostle John. 3 John chapter 1, verse 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Wow! Kaya pala in all things, and be in health just as, even as, in the same degree, in the same manner, your soul prospers. So kapag naging prosperous po yung ating soul, at tama po yung inyong tinatanggap na mensahe, maniwala po kayo. Sabi ng Biblia, hindi ko po ito sabi, magmamanifest po ang kalusugan sa inyong katawan. So, importante po talaga yung mga mensahe inyong tinatanggap sa inyong mga churches. Well, kung kayo po isa sa mga naniniwala na hindi kasama sa kaligtasan na binayaran ng Panginoong Jesus ang ating kalusugan, pansinin niyo, magmamanifest din po iyan sa inyong physical na katawan. Alam niyo po na magsisimula pa lang po ang Panginoong Jesus sa kanyang ministeryo dito sa lupa. Binanggit po niya ang kasaganahan sa mga nagdurusa, sa mga naghihirap, dahil bilang Mesaya na pinadala ng Diyos. Sa krus po, nung kanya po binabasa po itong mga talatang ibibigay ko sa inyo, ay binibigyan po niya ng katuparan yung prophecy. At tinutukoy dito ng propesya siya. Tinutukoy niya ang kanyang sarili bilang Mesaya na paparating at dumating na. Ito pong kanyang binasa na matatagpuan natin sa Luke chapter 4,
ay kinote lamang po niya. Actually, yung original pong binasa niya dito ay mula sa aklat ni Isaias. So alamin natin kung ano yung sinasabi na mabuting balita ng Panginoon bilang Messiah in Luke chapter 4, verses 17 until 18. At doon ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang mabuting balita. Now, ito yung magandang question. Ano po sa tingin ninyo yung mabuting balita na kapag napakinggan po ng mga mahihirap, sasabihin nila, uy, mabuting balita nga yan. So ano po ba ang mensahe ng magandang balita para sa mga mahihirap? Nasasabihan po sila, I'll be giving you 2 choices. Number 1, mananatili pa rin mahirap ang mahirap at sila'y patuloy na maghihirap. Ito ba sa tingin nyo yung sinabi ng Panginoon? Oy, I've got good news for you. Alam nyo, kayo pa mga mahihirap, mananatili pa rin kayo mahirap at maghihirap kayo at patuloy na maghihirap. Or, yung number 2, makakalaya na ang mga mahihirap sa kanilang pagiging mahirap. So what do you think? Yung mabuting balita na sinabi dito ng Panginoon. Of course, number 2, makakalaya na ang mga mahihirap sa kanilang pagiging mahirap. Hindi po ba? Pag kinausap niya dito yung mga mahihirap, syempre, magiging mabuting balita ba yung mga mahihirap? I've got good news for you. Mananatili kayong mahirap. Maganda bang balita yun para sa mga mahihirap? Hindi po. Now, 1 Peter chapter 2, verse 24. Kung makakalaya po sila sa mabuting balita, kasama po dito sa binayaran ng Panginoong Hesukristo yung kaalawahan ng ating kalusugan. Amen. Hindi po ba magandang balita po ito para sa mga mahihirap? Amen. Church. At ito po ang sinasabi ng kanina ng binasa natin, 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Amen. So ito po ay patungkol sa kaalawahan sa ating kabuhayan. At once again, there is no such thing as health and wealth gospel. Meron po nagtuturo po nito, pero po sa atin, hindi po natin ginagawa po ito. But, kasama po sa gospel, yung health and wealth, or gawin na lang natin provision. Now, sa atin po, ang tinuturo natin dito sa church, at sa atin pong programa, yung isang gospel lang, which is the gospel of grace and peace. Amen. At kabilang po dito, sa gospel na ito, ay maranasan po natin ang kasaganahan sa ating kalusugan at sa ating kabuhayan. Dahil muli po ito po ang mga pinagbayaran ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pong kalusugan. 1 Peter chapter 2, verse 24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes you were healed. And of course, kasaganahan po para sa ating kabuhayan. 2 Corinthians 8, verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich yet for your sakes, he became poor that you through his poverty might become rich. So bakit tayo pinagiging masagana ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay? Tayo po ay pinasagana ng ating Diyos pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo dahil po may dahilan yung ating pagiging masagana. Hindi po para maging sakim. We have this prosperity with a purpose. In other words, we are blessed to be a blessing, mga kapatid. Wow, amen. Hindi po tayo pinagyaman ng Diyos para maging sakim, maging kuripot, maging ganid. Naku, may umaaray po siguro. Yes, hindi po yun ang layunin ng Panginoon. Hindi po tayo narito sa lupa para wala pong masama ang gamitin ng inyong salapi. Pero kung kayo po sumusobra na at talagang wala na pong, ano yung word na yun? Wala nang kasaysayan, wala nang purpose sa inyong paggamit ng inyong kayamanan. Hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Now, tayo po'y pinagyaman ng Diyos, according to 2 Corinthians 8 verse 9, to be a blessing. Basahin naman po natin this time, 2 Corinthians 9 verse 8. And God is able to make all grace abound toward you. Amen. If you believe this, pakilagay po sa inyong comment section. Amen. So, ito po yung purpose, that you always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Amen. So tayo po'y pinagyaman ng Panginoon para magbigay, hindi po para maging sakim, maging kuripot. Hindi. Alam natin ang blessing natin galing sa Panginoon. Deuteronomy 18 verse 8 o 8 verse 18. Huwag daw po natin kakaligtaan that it is God who gives us the power to get wealth. Para din po ma-establish po ang kanyang kingdom dito sa lupa. And of course, para tayo po'y maging pagpapala. Hindi lang po natin binibless ang pangalan ng Panginoon kasi pag tayo po ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, nabibigyan po natin ng luwalhati ang Diyos. At the same time, dahil tayo po ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, napapalawak po natin ang gawain ng Panginoon at mas maraming tao po ang naliligtas. Luke 6:38,
Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, it will be put into your bosom. Alam niyo, sinadya po ng Panginoon na ipaalam ito sa atin. Kasi meron po talagang wala kang magagawa. Ang Diyos po natin ay talagang rewarder po siya. Blesser. Amen. Kapag nagbigay po kayo, give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Now, bakit po niya pinaparami? Para po makita natin na talagang galing sa Diyos po ito. Makita natin na hindi galing sa atin. Kasi kung galing sa atin, sapat lang eh. Pero kapag galing po ang blessing sa Panginoon, you would notice, nag-uumapaw. Bakit? Ibig sabihin, hindi lang para sa iyo lahat yan. Ito po ay para ibigay pa natin. Of course, sa gawain ng Panginoon at para po sa mga taong nangangailangan. Dahil alam mong blessed ka na, hindi ka nagbibigay para i-bless ako ng Panginoon. Although, gagawin ng Panginoon yun sa'yo, kaya binibigay niya yung verse natin, give and it will come back to you. But the thing is, the truth is, kapag ikaw ay malalim na sa mensahe ng Ebanghelyo, kaya ka nagbibigay because alam mong ikaw ay blessed na. At sa verse pong ito, yung Luke 6:38, ina-encourage po tayo ng Panginoon na magbigay pa. Kasi wala kang magagawa. Ganun ang Diyos natin. Kapag nagbigay ka, babalik sa'yo siksik, liglig at umaapaw pa. At ngayon din, magagamit po natin ito. May paggagamitan talaga. Kung kayo po ay may local church at alam niyo nagtuturo po yan ng tunay na ebanghelyo, gamitin niyo po yan sa inyong local church. Pero kung kung naniniwala kayo sa inyong local church ay hindi naman tama yung tinuturo, it's up to you mga kapatid. But I encourage you, gamitin po natin ng tama yung ating mga natatanggap para mas marami pang tao na papagpala, marinig po nila ang tunay na mensahe ng ebanghelyo. Now let me give you Deuteronomy 8 verse 18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. Why? Ito po yung purpose niya, that He may establish His covenant which is swore to your fathers as it is this day. So ang purpose po ng Panginoon, kung ba't tayo, at alalahanin natin sa Kanya po nanggagaling ang biyaya, kung bakit tayo ay blessed to be a blessing, para po maisakatuparan yung covenant. What is this covenant all about? It's all the covenant of pure grace. Para mas marami po ang makaalam po ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo, which is of course the gospel of grace. Sa panahon po natin sa ngayon, mas malalaki po ang lupon ng mga hindi pa nasa biyaya. So please, if you believe this ministry, if you consider this ministry or yung atin pong church, yung inyong local church, subukan niyo po ang Panginoon. Di ba sabi niya in the scriptures, subukan niyo ako dito kung hindi ko buksan ang durungawan o yung mga bintana ng kalangitan kung hindi ko kayo pagpalain. Now, paraan din po ito ng Diyos. Alam niyo ang ating pagbibigay. Kasi alam mo ikaw ay tinuturuan ng Panginoon magbigay. Give and it will come back to you. Paraan po ito ng Diyos para ang kanyang mga anak ay makalaya na sa pagiging ganid. Kasi po ang propensity ng tao, ganid, sakim, kuripot. Nang sa gayon ay maging pagpapala po tayo sa paggawa ng mabubuting bagay sa Diyos, vertically speaking, at sa kapwa nating tao, horizontally speaking. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's workmanship created in Christ Jesus for what? For good works. Patungo sa Diyos, vertically speaking, and horizontally speaking, patungo sa ating kapwa-tao, which God prepared beforehand that we should walk in them. So may mga ilang mga Christians po sinasabing, doktrina daw po ng diablo, yung mga tinuturo ko pong ito. Medyo masakit pakinggan, pero sabi ko, it's just okay. Pero hindi po ako mapapagod na ulit-ulitin po sa inyo na hindi po ito galing sa diablo. Ito po ay mensahe sa atin ng Panginoon. Sinasabi ng marami, naku, doktrina ng diablo yan, mensahe ng diablo yan, na yung kalusugan, yung kaalawahan ng buhay, naku, health and wealth gospel yan, galing yan sa demonyo. Kung naniniwala po kayong doktrina ito ni Satanas, magkakaproblema po kayo pag akyat nyo sa langit. Kung ayaw po ng Panginoon ng kaalawahan, ng kasaganahan, ng kalusugan, sa langit po walang may sakit. Sa langit po, naku, mamomroblema kayo. Ang tatapakan po natin, daraanan natin doon ay ginto. Paano yun? Kasaganahan po yun. Kayamanan po yun. Ang kaisipang mahirap o dapat maghirap ang isang mananampalataya, yung poverty mentality is of the devil. Hindi po galing sa Diyos yan. Isipin niyo po ang isa pong pinaghirap ng Diyos, paano siya magiging pagpapala? Ang isang taong nasa banig ng karamdaman, paano siya makakahayo kung meron po siyang karamdaman? Sayang naman. Kung meron naman pong doktrina ang diablo, alam niyo po kung ano po ito? Na kung ang Diyos ay nilaan niya magdusa at maghirap ang Panginoong Jesus, dapat magdusa ka rin. Ito ang doktrina ng diablo. Ibig sabihin, kung ito po ay nangyayari sa inyo at nararanasan po nyo bilang mananampalataya, hindi po na isa katuparan yung tinatawag na
divine exchange doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, ano yung divine exchange? Jesus received all the bad things which He did not deserve so that we receive all the good things which we do not deserve. Ito yung favor, ito yung grace. Now, kung malalasap nyo pa rin po ang kahirapan ng buhay, ang sakit at karamdaman bilang mananampalataya, sayang po yung ginawa ng Panginoon doon. Ibig sabihin, hindi effective. Walang nangyari mabuti sa ginawa ng Panginoon. Now, alam niyo po ba, sa Biblia, wala po kayong mababasa na nilapitan ng Panginoong Jesus ang nagutom. Lahat po ng sumama sa Panginoon dito, hindi lang basta nabusog, nangabusog. Basahin po natin in John 6:10-11. Then Jesus said, "Make the people sit down." Now there was much grass in the place. So the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when He had given thanks, He distributed them to the disciples. And to the disciples, to those sitting down, and likewise to the fish, as much as they wanted. Take notes, verse 11, sabi po dito, these people ate as much as they wanted. Take note mga kapatid, hindi po sila kumain ng sapat lang. Sila po ay kumain hanggat gusto po nila. Pero hindi po nagtatapos dyan. Hindi lamang po sila nabusog. Lahat po na lumapit sa Panginoon ay naging malusog dahil wala pong lumapit sa Panginoon na binigyan niya ng sakit o sinabihan niyang malusog ka eh. Dapat magkaroon ka ng sakit para makita yung kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Wala pong ganon. Lahat po ng lumapit sa Panginoon ay hindi po naging busog, kundi naging malusog din. Let me give you John chapter 5 verses 8-9. Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked. Isa lamang po ito sa mga talatang marami po tayong mababasa, hindi ko lang mabigay because of time, na lahat po na lumapit sa Panginoon, wala po siyang binigyan na, "Oy, ikaw, mukhang malinis ka, itong ketong, para maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Ikaw, wala kang sakit, bibigyan kita ng sakit." Wala pong ganon. Lahat ng lumapit sa Panginoon, pinagaling niya. So ano po ibig sabihin nito? Lahat po ng lumapit sa Panginoon, hindi lang basta naging malusog, busog pa. Is this, mga kapatid, ito ba ang doktrina ng dyablo? Hindi po. Itong kalooban ng Diyos para sa iyo na ikaw ay pagpalain niya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa spirito, kaluluwa, and even sa ating mga katawan. And everyone who wanted healing from Jesus was healed. Everyone who wanted food from Him, even physical food, sila po ay binusog. Amen. So let's go back to our question as we end. So pakita na po natin once again yung ating question for tonight. Ang kaligtasan bang inilaan ng Diyos, yung kaligtasan dito, yung pagpapala, biyaya na inilaan sa atin ay para lamang ba sa ating espiritu, kaluluwa, pero hindi kasamang katawan? Now, ang atin pong sagot, it's found in 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, even as or just as in the same manner as your soul prospers. Atin pong solution for tonight. Kaya po ibinigay na paalala sa atin ni Apostle John sa 3 John chapter 1 verse 2 ang mga bagay na ito dahil personal po niyang naranasan, natunghayan at namalas ang mga kamanghamanghang puso ng ating Panginoon na ang bawat anak ng Diyos ay mabusog at maging malusog habang nananagana ang ating mga kaluluwa. Amen. So para po tayo po ay maging pagpapala din sa ating mga ministeryo na pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoon at tayo rin po ay maging pagpapala sa ating kapwa-tao. Gusto ng Panginoon, tayo po'y busog at malusog. Sabihin nyo nga po at pakilagay sa ating comment section, gusto ng Panginoon para sa akin, ako ay busog at malusog. Amen and amen. Kasi ang taong busog at malusog, nakakapag-isip ng tama. Yung mga taong gutom at may sakit, naku po, hindi po tayo nakakapag-isip ng maayos noon. So gusto ng Panginoon, ikaw ay busog at malusog. You are blessed to be a blessing. Amen. Medyo nagkakatuwaan kami dito dahil talaga naman nakakapakabuti ng Panginoon sa atin. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Bakit gusto ito ng Panginoon sa atin? And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Indeed, God has blessed you to be His blessing. Amen and amen. So kaibigan, thank you po for joining me tonight. Pero hindi pa po tayo tapos. Gusto ko munang pasalamatan ang ating mga kasama. Now, kaibigan, if you believe this truth, pansinin niyo po, magmamanifest po ito sa inyong katawan. Pero kung hindi niyo tatanggapin, hindi naman po itipipilit ng Panginoon sa inyo. Sayang lang. I believe ligtas po kayo, pero yung kaligtasan po natin, i-maximize natin sa lupa.
Sabi nung iba, hindi, mararanasan ko lang yung physically fit ko pagdating ko sa langit. Hindi po totoo yun. Dito pa lang po, ligtas ka na. Kasi po yung eternal life happens once na tinanggap mo ang Panginoon. Nung nireceive mo ang Panginoon Jesucristo, boom, automatic po yun. Ang kaligtasan po, yung everlasting life, nagsimula na po yun. Amen. So para po sa ating mga kaibigan na wala pang relasyon sa Panginoon, gusto niyo po maranasan ng everlasting life, may kinalaman sa inyong spirito, kaluluwa, at sa inyong physical body. Is this possible, Laverne? Yes, posible po ito. All you have to do, sabi po Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, yung He dito si Jesus, you shall be saved. So please pray this prayer with me. Buksan po natin ating mga puso at paniwalaan na hindi po nanatiling po tayo si Kristo. Siya po ay nabuhay na maguli at mananatiling buhay magpakailanman. At kapag pinaniwalaan po natin ito at tinanggap po natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay siguradong maliligtas. So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan, walang kapangyarihan para iligtas sa aking buhay mula sa walang hanggang kamatayan. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas dahil naniniwala po ako na sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. Ama, salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. Tinatanggap ko po ito. At maraming salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa mga sumunod sa panalangin ito na nagmumula sa inyong puso, hindi lamang po ninyo binuksan ang inyong mga labi, bagkus ay binuksan pa ang inyong mga puso, manampalataya po kayo, kayo po'y ligtas na. At samahan po kami every Tuesday night at 7:30 para po sa ating Bible study. At kung kayo po'y walang church, naghanap kayo ng local church, you may join us every Sunday morning at 9:30. Kami po ay located sa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So gusto po namin kayo makasama in person. At para naman po sa ating mga kapatiran na marahil ay for the longest time, hirap kayong paniwalaan na nakasama pala ang katawan sa binayaan po ng kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, niligtas tayo sa sakit at karamdaman. Huwag niyo pong tatanggapin ang mga sakit na yan. Hindi po pinapahintulutan ng Diyos na tayo po magkasakit. Alam mo sino nagpapahintulot? Tayo rin. Dulot po na ating mga maling paniniwala. Huwag nating tatanggapin. At paniwalaan po natin na layunin ng Diyos at niloob niya at nilaan niya sa atin, kabilang po ang ating katawan sa mga niligtas niya sa pamagitan ng mga tinapos na gawa ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. And I would like to pray for you. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kapatid na ito, na alam ko po isa po siya sa mga nabuksan ang isipan sa katotohanan ito. Bagaman napakarami po ng populasyon ng mga kapatid naming mananampalataya na hindi po nila matanggap ang katotohanan, na hindi lamang po aming espiritu at kaluluwa ang inyong iniligtas sa pamagitan ni Kristo, kundi kasama po ang aming mga pisikal na katawan. Panginoon, tulungan niyo po kami at gamitin mo ang bawat isa na mai-share po yung aming broadcast na ito nang sa gayon, mas marami pong tao, mananampalataya, in particular, na makita po ang distinction namin sa buhay ng mga unbelievers, na kung bakit po ang amin pong physical na katawan ay talaga namang punong-puno ng buhay, punong-puno ng kalusugan, ng kagalahan, ay dahil, Panginoon, sa tama namin paniniwala na even po ang aming katawan ay niligtas din mula sa sakit at karamdaman. At ito po ay included sa mga pinagbayaran na aming Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa kapahayagang ito na inilalaan mo sa amin, Banal na Espiritu. At salamat, aming Ama. At patuloy mo kaming tinuturuan. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming pinagpapasalamat at binibigyan ng papuri at pagsamba sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Well, maraming salamat po for joining me tonight. It's 21 minutes after 8. Ang bilis ng panahon. Medyo mabilis tayo ngayon. And my name is Laverne Ducot. Ito nga po ang ating online Bible study. Kung kayo po ay naniniwala at napapagpala na ating programang Solution with Laverne Ducot, pwede po ba ako maglambing? Paki-share po yung ating broadcast tonight. Ang sa gayon, mas malawak po ang naaabot po nito dahil, alam nyo, ito po ay sinusugan ko na yung topic natin 2 Tuesdays ago dahil ang dami ko nababasa sa Facebook na talagang
hindi po nila matanggap ang katotohanan na binayaran po ng Panginoong Hesukristo, even po yung ating mga sakit at karamdaman. Inangkin po niya ito sa krus ng Kalbaryo. Nalilimitahan po ang maraming mananampalataya na ang kaligtasan daw po ay sa espiritu at sa kaluluwa lang. Sayang naman. I-maximize po natin ang ginawa sa atin na ating Panginoong Hesukristo dahil ito po ang katotohanan. At gusto ko po munang batiin bago tayo magtapos ating mga ka-jamming tonight. Of course, si Brother Ricky Villarasa, Losito, binabati rin natin si Principal, si Ma'am Ellen, good evening po, sino pa ba? Si Sister Linlen Macaraeg, good evening po sa inyo, si Ate Bettina is watching right now, binabati rin natin si Hannah, si Gio, of course si Sister Pressy, at kanyang produktong Pressy. Ang sarap ng kanyang product ha. Musta na po, Sister Pressy, we miss you. Si Brother Alan, si Rohano, ating birthday boy last Sunday. Thank you bro for joining us tonight. Sino pa ba kasama natin? Of course, Sister Norma Vitales. Sabi niya dito, kung minsan kapag pamamalita mo ang magandang balitang ito ay ibabash ka ng karamihan. Totoo yan, Sister Norma. Pero tuloy-tuloy lamang po tayo. At talaga namang salamat kay Sister Norma. Siya po ay kabalikat natin in spreading the gospel. Of course, good evening kay Sister Sally Rayo. Miss na po namin kayo dito sa church. Musta rin po kay Brother Joel. Long time no see. At binabati rin natin si Brother Redemptor David. Hopefully ay nanonood pa rin po siya ngayon. At kay Brother Henry at sa kanilang mga may bahay. Si Sister Ja David, Tsaka si Sister Malen. Ayan. Salamat po for joining us tonight. Sino pa ba? Brother Victor Lunar. At marami pang iba. Okay. May sinabi, maganda yung sinabi dito ni bahagi ko lang to. Sabi ni Sister Norma Vitalis, pinaparatangan ako, inilalako ko daw ang church com solution when I said, para daw lumikom ng pera. Ang sarap sanang pumatol pero thanks God, nagmamanifest sa akin ang fruit of the Spirit. Amen. Self-control. Totoo yan, Sister Norma. Maraming paratang talaga, pero yung fruit of the Spirit magmamanifest sa buhay natin. Nararanasan natin ito. Totoo po yan. And salamat din kay Brother Roel Paganpan na nanonood sa ngayon. Sister Imelda Ramos, good evening po sa inyo. Yun, si Principal, si Sister Maria Ellen. Sister Ellen na lang, Sister Ellen. And of course, patuloy po natin binabati rin na-miss natin si Brother McCoy at saka Sister Jackie at ang kanilang mga kiddos. And of course, nandito rin si Kuya Emma na ating napakasipag na manggagawa para sa ating campus ministry. And of course, yung ating kanina, si Ate Amir, di ba? Buti na lang, meron tayong call a friend. Dami ko mga terms na nakakaligtaan eh. Sister Maylene Patalino, Magadia, and kay Brother Roy, hello po sa inyo. And of course, once again, gusto po namin kayong imbitahan. Kung naghahanap kayo ng mga t-shirts na hindi ko suot ngayon eh. Suot ko kasi noong isang araw eh. Naghahanap kayo ng t-shirts na nagdedeklara na ating paniniwala. Available na po ang ating mga t-shirts, ating theme and advocacy sa church, Occupy Till I Come and Raise Grace for only 499 pesos. At meron din po kami mga t-shirts na mula sa Papuri Music Ministry. Ito po yung mga kantang isinulat ko, Babalikan Mo Ako, Papuri 23, and Cruz, Papuri 25. Na kung saan sa likod po nito may nakalagay na Cruz. Nandun po yung kompletong lyrics ng awiting Cruz. Once again, mula sa Papuri 25 album. So ito po ay 499 pesos lang. Kung kayo po ay interesado, you may get in touch with us at i-chat lamang po kami sa ating fan page which is Solution with Laverne Lupot. At patuloy po binabati natin. Gusto ko lang ubusin ang oras natin. Sister Leonora Dacumos, maraming salamat po. Brother Howard Cruz, Merly Estacion Pelapil, maraming salamat po for joining us tonight. Sino pa ba? At marami pang iba. Ba't gano'n? Yung akin parang nawawala bigla. Sister Nympha Rojas. Si Kuya Gio. Nanonood si Kuya Gio. Oh, praise it. Pwede ba bumalakpak tayo para kay Kuya Gio? Nanonood si Kuya Gio. Live kami dito, Kuya Gio. Salamat ha. Sana sa Sunday kasama na natin si Kuya Gio. Hello, Kuya Gio. Sister Maylene de la Cruz Gale.
Sister Morena Lagis Masilapan, at Sister Gigi Cristobal Mendoza, at marami pang iba. And once again, happy birthday kay Brother Alan Cirujano, and tomorrow kay Sister Rosemary Casoko. Happy birthday. Mula po sa amin dito, kami ay bumabati at binabati rin po natin si Kuya Arnel, ang butihing brother ni Ate Amiel, at si Brother Yano Ching is watching. Uy, ang ganda nun ha. Brother Yano Ching is watching. Right, man. Ano pa yun? Sila Sister Andeng, sa mga nanonood. At sila Jason. So please mga kapatid, lahat po ng mga kasama natin ngayon, kasi napaka-importante po nitong ating pinag-usapan, pakishare po yung ating broadcast kasi importante po ito talaga. Sister Josephine and Brother Robert Galon, thank you po for watching and for joining us tonight. At marami pang iba. Well, kaibigan, sa ating pong mga nakasama, muli po ang aking pong paglalambing. Kung naniniwala po kahit napapagpala sa ating mga pinag-uusapan at tinatalakay sa ating programa, pakishare po. Damihan pa po natin ang share nang sa gayon mas marami po ang maabot. At sa ngalan po ng aking buong pamilya at ng aking mga kaibigan kasama dito ni Ate Amiel, ni Kuya Eman, gusto po namin iwan sa inyo ang talatang ito na talaga namang may tuturing nating key verse natin for tonight. 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, just as your soul prospers. Bye.